We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Inaasahang dadagsa ang mahigit 8,000 biyahero sa Calapan Port sa Oriental Mindoro na pabalik sa Batangas ngayong Biyernes, November 3. Inihahanda na rin sa makapal na buhos ng pasahero ang mga bus sa Batangas Port. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, ganito yung usual situation dito sa bus terminal sa Batangas Port. Sa gawi kong kanan, eto nakaabang lang yung mga bus units dito, no? Inaasahan ng mga bus driver, gayon din ng mga dispatcher na ngayong araw, 4,000 na mga pasahero yung maihatid nila pa Metro Manila. Mabilis pa ang usad ng pila sa ticketing booth sa Calapan Port sa Oriental Mindoro kagabi. Pero pagsapit ng tanghali kanina, mas bumuhos ang dating ng mga pasahero. 8,000 outgoing passengers ang tansya ng PPA Mindoro na daraan sa Port of Calapan ngayong Biyernes. Bukod sa ipinatutupad na first come first serve basis at kanselasyon ng booking system sa mga cargo vessel, nilimitahan na ng mga shipping lines sa 60% ang online booking para sa mga pasahero. Kunyari, ang capacity is 300, so yung 108 packs pwede nilang i-online booking, yung 120 na remaining para doon sa ma-walk-in. Sa Batangas Pier, kakaunti ang pumapasok sa passenger terminal, pero mayat-maya ang dating ng mga barko at biyahero galing Mindoro. Marami sa mga nagbakasyon, diretso sa bus terminal pa Metro Manila, gaya ng pamilya ni Ena na pauwi na sa Bulacan galing Boracay. Niiwasan na rin kasi namin yung bugso ng pag-uwi para hindi matraffic, tsaka marami pa rin kaming gagawin pa rin. Mahigit 4,000 pasahero ang inaasahan ng mga bus driver ngayong araw. Posibleng dumoble pa yan sa Sabado hanggang Linggo. Ang nangyari po kasi doon, halimbawa po, pag wala na po ditong mga pagkakaunti na lang po yung bus na natitira, so ini-skip po kami doon. Yung pinapaano na lang kami, pinapalisan lang agad. Para po papunta dito. Wag lang daw maiipit sa matinding traffic sa SLEX. Mabilis silang makakabalik sa Batangas Pier para sumalupa ng mga nagbabalikang pasahero. Ivy, alam mo, hindi naman naiipon dito sa waiting area yung mga pasahero dahil nga may mga naka-standby na mga bus unit. Pag napupuno yung isang bus ay diretso alis agad yan. Gayun din sa iba pa. Kaya naman napakabilis ng turnaround time. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Kakaunti pa ang mga pasaherong dumarating sa Batangas City Grand Terminal. Tiniyak naman ang pamunuan ng terminal na sapat ang bilang ng mga bus papunta at pabalik sa mga karatig probinsya. Naritong report ni Denise Abante. Kasama ang kanyang 2 anak, maaga nang nagtungo sa Batangas City Grand Terminal ang 49 anyos na si Al. Galing kasi silang mag-iina sa Balayan, Batangas kung saan binisita nila roon ang ilan sa mga yumaong kaanak at sinamantala na rin ang long weekend. Ngayong Biyernes, pasado alas 11 ng umaga sila dumating sa terminal para bumalik sa Lucena City. Para hindi pa siksikan, bihira kaming makauwi. Masaya naman. Maganda yung biyahe nga, maluwag. Kaya mas gusto naming bumiyahe nga na mas maaga. Para maiwasan yung mga haba ng pila. Maluwag pa ang sitwasyon kaninang umaga hanggang tanghali sa Batangas City Grand Terminal ng puntahan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Walang pila ng mga pasaherong pabalik sa kani-kanyang trabaho at karatig probinsya, kaya ang konduktor na itong si Velderio umaasa sa dagsa ng pasahero bukas hanggang sa Linggo para sa mas maganda raw na kita. Halos dumodoble raw kasi ang kanilang kinikita tuwing peak season. Mas okay yun, ma'am. Maraming pasahero para maano din sa kumpanya po. Dahil nakakatulong din sa amin yun. Kung walang pasahero, di wala din. Kung maraming pasahero, yun, may kitain kami naman. Tiniyak naman ng pamunuan ng Grand Terminal na sasapat ang mga babiyahing bus para sa inaasahang pagdagsa ng nasa mahigit 10,000 mga pasahero bukas hanggang sa Linggo. Katulong natin ng LGU, may mga volunteers din po tayo
At kinausap din po natin yung mga operators nila na ayusin na yung mga ticketing natin at yung pagbili ng ticket para dire-diretso na sila. At sa pag-aasikaso ng bawat dispatchers natin ay malimitahan na yung mga problema. Maaga na ring babalik sa Bulacan ang 18 anyos na si Nicole na mula pa sa Padre Garcia. Doon kasi siya nag-birthday at pabalik na sa Bulacan para naman sa pasukan. May pasok na po kasi kami sa Monday po. Tsaka po mas maaga po ngayon kasi po para hindi traffic. Sana po makarating po kami ng ligtas. Nakantabay pa rin ang mga traffic enforcers at ang ilang volunteers para matiyak ang kaayusan at seguridad ng mga pasahero. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Patay matapos makuryente ang isang lalaki na namumutol ng mga sanga ng puno sa Tanawan City, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Dead on arrival sa ospital ang 31 anyos na lalaking si Remuel Tusing Tubong Samar at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Darasa, Tanawan City matapos umanong makuryente habang nagpuputol ng sanga ng puno sa kaparehong barangay. Sa investigasyon, binayaran lamang umano si Tusing kasama ang 19 anyos na si Joel Estipona, residente rin ng Barangay Darasa na bawasan ang ilang sanga ng punong mangga sa isang bakuran nang mangyari ang insidente. Medyo katatapos lang umambon. So habang nasa taas sila, marahil dumikit ang isang sanga doon sa live wire na galing doon sa poste ng kuryente na nagdulot ng pagdaloy ng kuryente doon sa puno kung saan sila nandoon. Nahulog daw mula sa puno si Estipona na kasalukuyang nagpapagaling pa rin sa ospital dahil sa mga tinamong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Habang naiwan sa itaas ng puno si Tusing kaya maaaring matagal na dumaloy sa kanyang katawan ang kuryente bago ito madala sa ospital. Patuloy pang inaalam ng pulisya kung magkakaroon ng pag-uusap sa pagitan ng biktima at ang may-ari ng bakurang nililinis nila. Kasalukuyang nakaburol sa Barangay Darasa ang mga labi ni Tusing. Paalala ng pulisya. Konting ingat lang kasi kagaya ng nangyaring ito, alam na nilang hindi safe yung panahon, umuulan, naging konduktor ng kuryente, tapos medyo alam din naman nila na merong wire na malapit puno. I-assess muna yung paligid kung safe ba yung kanilang ginagawa o maaari ba nilang ikapahamak. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima at ang may-ari ng bakuran. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ipinatutupad ang modular learning sa mga paaralan ngayong araw, November 3. Muli namang isasagawa ang regular face-to-face classes sa Lunes, November 6. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi deklaradong holiday ngayong araw, pero sarado ang maraming eskwelahan sa Batangas. 4 na araw matapos isagawa sa mga paaralan ng botohan ng Barangay SK elections. Sabi ng DepEd, wala talagang in-person classes ngayon. Yan ay sa bisa ng memorandum na inilabas ng Office of the Assistant Secretary for Operations ng ahensya. Ang ibig sabihin, yung lahat ng teachers, hindi na kinakailangan na pumunta dun sa school para mag-log. So sila ay work from home. Pero yung mga nasa opisina naman tulad sa SDO ay re-report naman sa opisina. Modular o blended learning ang ipinatutupad ng ilang eskwelahan. Pagbibigay daan din daw ito para makapagpahinga rin saglit ang mga guro lalo't hindi rin biro ang ginampanan nila sa BSKE. Sa issuance ng memo, ay yun ay one of the reasons para makapagpahinga din at nag-prepare din yung school. Ayon pa sa DepEd, nasa pagpapasya na rin ng mga guro kung sisimulan na nila ngayong araw ang paglilinis sa mga classroom na nagsilbing polling precinct. Sa pagtatapos ng halalan nitong October 30, wala naman daw na italang danyos o mga nasira sa mga silid-aralan. Sa November 6 na muli isasagawa ang regular face-to-face classes. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pa na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV.
Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 8 katao kabilang ang 2 bata nang bumangga sa tambak ng lupa ang sinasakyang bus sa Real, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Galing Infanta, Quezon ang bus na ito na bumibiyahe patungong Sampaloc, Maynila. Madaling araw nitong Huwebes nang mabangga umano sa tambak ng mga lupa sa Canabalahaw sa gilid ng highway sakop ng Barangay Kiloloron, Real, Quezon. Sa investigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang driver. Mabilis umano ang pagmamaneho ng driver. Sa Infanta ay sinasabihan na ng mga na bagal-bagalan ng kanilang ang kanyang pagdadrive dahil nga medyo maulan at madulas. Ay baka maaksidente. 8 sa 18 pasahero ng bus sugatan, kabilang na ang 2 bata. Na-discharge naman daw agad sila sa ospital matapos magamot ang mga tinamong sugat at galos sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagkaareglo na raw ang mga sugatang pasahero at bus driver. Nainformahan din yung may-ari ng bus kung sakaling mayroon pong pangangailangan ng tulong doon sa mga naging biktima, ay sila naman po ay willing na magbigay ng kanilang tulong. Tagubilin ngayon ng mga otoridad sa mga driver na doblehin ang pag-iingat sa pagmamaneho. Bukod sa sarili, isipin din daw ang kapakanan ng mga sakay sa ibinibiyahing sasakyan. Inaalam pa ang halaga ng pinsala sa insidente. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sinamantala ng ilang mangingisda sa Batangas City ang magandang panahon para pumalaot. Narito ang report ni Denise Abante. Kalmado ang dagat at maaliwalas na panahon ang naranasan kaninang umaga hanggang tanghali sa bahagi ng Barangay Pinamocan proper sa Batangas City. Kaya ang grupo ng mga mangingisdang ito sinamantala ang magandang panahon para pumalaot. Kahapon daw, umabot sa halos 18 timba ng isdang dulis ang kanilang nahuli na siyang ibinenta sa bayan. Malaking tulong daw para sa kanila ang magandang panahon para makapaghanap buhay. Positive naman yung mga panghuhuli. Halos lahat dito mga tinatawag nilang dulis. Yung dulong, pag lumaki, dulis daw. Oh. Tungkol sa panahon, napaka-inviting dahil lahat ng mangingisda nagpalaot. Yung hangin, weather, pati gabi, medyo talagang perfect. Pero ayon sa Pag-asa, asahan daw ang panakanakang pag-uulan dulot ng localized thunderstorms. General fair weather po pero may kasama po itong isolated rain showers or thunderstorm lalo na po sa bandang hapon. Asahan po natin na magiging maulan ang hapon. Kaya naman, tuloy sa paghahanda ng lambat ang grupo ni Brando at Allen para muling makapanghuli bago sumapit ang hapon. Sasamantalahin na lang daw muna nila ang ganda ng panahon habang maaga pa para makarami ng huli. Malwan mga isda pagkalma ang dagat. Hindi mahirap. Nakakarami ng huli. Pag madami Honda itip, nung isang araw lang ako, nakahuli kami ng 7 baldit kalahati, buminta kami ng 18,000. Malaking tulong. Hinihiling namin magtuloy-tuloy ng ganda ng panahon. Payo ng Pag-asa sa mga residente, gayon din sa mga mangingisda na palaging umantabay sa lagay ng panahon at abiso ng mga otoridad bago pumalaot para sa kanilang kaligtasan. Samantala, ayon sa Pag-asa, maganda ang panahon ngayong weekend pero asahan pa rin ang pag-ulan sa hapon, bunsod pa rin ng localized thunderstorms. Kasama si Jay Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Umabot sa 37 volcanic tremors ang naitala ng FIVOC sa Bulkang Taal base sa kanilang 24 oras na monitoring. Tumagal ito ng 2 hanggang 6 na minuto. Samantala, umabot naman sa 6,154 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan. Umabot sa 1,800 meters ang taas ng plume nito na napadpad sa direksyon ng Timog Kanluran at Hilagang Kanluran. Nananatili pa rin sa alert level 1 ang bulkan ayon sa ahensya. Kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater nito at sa Daang Castilla Fissures. Hindi rin pinahihintulutan ang paglipad ng anumang aircraft sa tuktok ng bulkan. Pinag-iingat din ng otoridad ang publiko sa posibleng biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions, volcanic earthquakes at maninipis na ash falls. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa San Pablo City, Laguna kung saan nasa 10 pamilya ang apektado. Tinitingnang sanhi ng sunog ang naiwang nakasinding kandila at nakasaksak na Christmas lights. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez.
Nabulabog ang mga residente ng Barangay 6E, San Pablo City, Laguna sa nagngangalit na apoy na yan bandang alas 2:30 kaninang madaling araw. 7 bahay ang tinupok ng apoy na umabot sa first alarm. 10 pamilya ang apektado ng sunog na sinasabing nagsimula sa bahay ng isang Rowena Oribelio. Sa paunang ulat ng BFP San Pablo City, naiwang nakasinding kandila at Christmas lights ang sinisilip na sanhi ng sunog. Siguro ay nawala sa kanilang kaisipan at ay patayin bago sila matulog. Actually, sa kanyang salaysay at amin din naman ito pinuntahan during our initial investigation ay meron kalpar sa loob ng bahay nila. Sinusubukan pang mahinga ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang may-ari ng bahay na pinagmulan ng apoy. Walang nasawi sa insidente pero 3 ang naiulat na sugatan nang tangkain ng mga itong bumalik sa pinangyarihan ng sunog. Pansamantalang tumutuloy sa barangay hall ang mga nasunugan. Sila ay pinuntahan ng ating Department of Social Welfare ng San Pablo City para i-assess kung may mga pangailangan. Pasado alas 3 ng madaling araw, idineklarang fire out. Aabot sa 450,000 pesos ang pinsala sa sunog. Ipinapaalala ng BFP na huwag iwanang nakasindi ang kandila sa bahay at i-unplug ang Christmas light sa gabi. Nagpapatuloy pa ang investigasyon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, DNG Specialist, Moving Image Editor, Video Graphics Artist, Senior Editor, Social Media Specialist, Content Producer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, kumpara nito mga nakalipas na araw, bahagyang mababawasan ang mga lugar na makakaranas ng maulang panahon. Sa ngayon, wala pang nagbabadyang bagong sama ng panahon na posibleng makaapekto sa bansa. Shearline ang dominant weather system na magpapaulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Ang shearline ay nabubuo sa pagsasalubong ng mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko at malamig na hanging amihan. Bukod sa shearline, posible rin ang localized thunderstorm sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metra Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Batangas, Mindoro Provinces, Palawan, Cavite, Laguna at Marinduque. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Patay ang isang katao habang sugatan ng 4 na iba pa sa aksidente sa Basud, Camarines Norte. Tutukan yan sa report ni Hazel Alviar. Dead on arrival sa ospital ang 30 anyos na tricycle driver na si Rod Buenaflor, residente ng Barangay Orange Hill, Jose Panganiban, Camarines Norte, matapos itong magtamo ng matinding sugat sa katawan. Ayon sa pulisya, binabaybay ni Buenaflor ang kahabaan ng Basud patungong Daet nang mag-overtake ito at aksidenteng masagi ang kasalubong na truck, dahilan upang mawala ng kontrol at tuluyang mahulog sa gilid ng kalsada. Nagtamo rin ng minor injuries ang 4 nitong sakay. Wala namang naging pinsala sa helper at driver ng truck na kinilalang si Ricky Dacuba, 40 anyos at residente ng San Lucas, Lipas City, Batangas. Nasa kustudiya na ng Basud Municipal Police Station ang driver ng truck at ang mga sasakyang sangkot sa aksidente. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Hindi pa rin nasisimula ng permanenteng himlaya ng mga butong pansamantalang inilipat sa mga pudoy sa Roman Catholic Cemetery sa Batangas City. Ang detalye sa report ni Denise Abante.
Pansamantala pa ring nakalagak sa mga pudoy o sa mga itinuturing na libingan ng mga bata ang nasa 30 mga buto mula sa mga gumuhong nicho sa Roman Catholic Cemetery sa Batangas City. Hindi pa kasi nasisimula ng konstruksyon ng bone boxes sa lugar kung saan gumuho ang pader ng sementeryo noong nakaraang taon. Siguro mga 4 na doon ang dumalaw. Tinanong nila kung nadudun pa yung kanilang buto, kung nasa mahusay na lagay. Ayos naman yung pinaglalagyan, hindi mo na ano doon. Doon namin inilagay sa mga walang laman na puntod. Pero hindi lahat ng inalis na mga boto sa dating libingan ay nasa pudoy. Hindi raw kasi pumayag ang mga kaanak na ilipat sa pudoy ang mga ito. Kaya ang ilan sa mga boto ng yumao nakalagak malapit sa opisina ng sementeryo habang wala pang permanenteng paglilipatan. Wala pang ang engineer at saka ang simbahan para simulan nyo. Pero hindi siguro matatapos yung 2024, masisimula na yan. Samantala, kapansin-pansin din na iilan na lamang ang mga dumadalaw sa sementeryo ngayong araw gaya na lamang ni Irene. Nauna ko nung unot ados sa aking bianan. Ay ayos naman, may nakatagpo ako din ng napakabait na mag-asawa na nag-voluntaring papintahan yung aking puntod ng aking ina. Kakaunti ang tao. Samantala, inuumpisahan na ring linisin ng ilang tauhan ng sementeryo ang mga naiwang kalat ng mga bumisita nitong nagdaang undas. Ay, meron naman akong tambakad nung malaki, hindi nila dinadala. Doon lang dinadala nila sa kadais lang, kaya nagagalit yung mga karating na puntod. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. May sariling paraan ng pag-alala ang mga PDL sa Quezon sa mga namayapang mahal sa buhay. Narito ang report ni Paul Hernandez. Wala mang bulaklak na dala at wala ring puntod na personal na nabisita. Sapat na para sa mga persons deprived of liberty o PDL sa BJMP Quezon District Jail ang pag-alaala sa mga kaanak na yumao. Hindi sa mga nicho, kundi sa mga likod na rehas na bakal, ibinubulong ang kanilang mga panalangin. Tanda ng paggalang na hindi nila nalilimutan ang mga mahal sa buhay na namayapa na. Ang panahong ito ay isang uri rin ng pagsama-sama ng jail community bilang isang pamilya, mula sa pagtitirik ng kandila, sabay-sabay na panalangin at pagunitas ng mga yumaong mahal sa buhay. Ayon sa pamunuan ng BJMP, marami sa mga PDL ang sabik na ring makabisita sa sementeryo. Iba-ibang kwento ang kanilang naibahagi. May mga pagkakataon na pumanaw ang kanilang magulang, ang kanilang anak o mga mahal sa buhay, nawala sila sa kanilang tabi. May itinalagang prayer room para sa mga PDL at lugar para pagtirikan ng mga kandila. Mismong mga bilangguraw ang humiling sa pamunuan na pangunahan ang ganitong aktibidad na bahagi ngayon ng kanilang Values Restoration Program. Paraan daw ang programang ito para maramdaman pa rin ng mga PDL na hindi sila nakakalimutan na makibahagi pa rin sa aktibidad sa labas ng bilangguan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pinatumba ng EAC Generals ang Letran Knights sa kanilang naging bakbakan kanina sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Nakuha ng EAC Generals ang pagkapanalo sa score na 82-69. Naging mahigpit ang depensa ng Generals dahilan para makalamang sila kaagad kontra Letran Knights sa first half pa lamang ng laro. Nagkaroon naman ng pagkakataon ng Knights na mapaliit ang kalamangan sa puntos, ngunit hindi ito naging sapat at naging maganda pa ang bitaw ng Generals sa mga sumunod na quarter. Dahil sa pagkatalo, opisyal nang naalis sa listahan ng laro ang defending champion na Letran Knights. Mga kapuso, sa linggo November 5, mawawala ng supply ng kuryente ang buong bayan ng Mabini, Batangas simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Bunsod ng Strategic Maintenance Program, kaalinsabay ang pagpapalit ng mga sirang insulator at hotspot corrections. Mga kapuso, mapapanood na ang GMA Christmas lyric video mamayang alas 7 ng gabi. Abangan rin ang World TV premiere ng Black Rider sa Lunes, November 6, pagkatapos ng 24 oras. At tutukan mamaya ang makapigil hiningang pagtatapos ng maging sino ka man. Narito ang report ni Hazel Alviar. Mga kapuso, damhin ang tunay na diwa ng Pasko dahil mapapanood na mamayang gabi ang 2023 GMA Christmas lyric video. Tumutok lang sa GMA Network Facebook page at YouTube channel. Magiging feeling blessed din ang lahat dahil ang Christmas Station ID mapapanood na rin sa linggo November 5 sa All Out Sundays.
Mapapanood na rin simula Lunes, November 6 ang pinakabagong action series na Black Rider na pinagbibidahan ni Ruru Madrid. Iikot ang kwento sa buhay ng karakter ni Ruru na si Elias, isang delivery rider. Hanggang sa makikita niya ang kawalan ng katarungan lalo na sa mga tulad niyang mahirap. Dahil dito, sisikapin ni Elias na maging protektor ng mga simpleng mamamayang tulad niya hanggang sa makakaharap niya ang isang malaking sindikato. Makakasama dito ni Ruru ang kanyang leading lady na si Yassi Pressman at iba pang mga bigating artista. Samantala ngayong huling Biyernes, gagawing bihag ni Gilbert ang mga taong mahalaga sa buhay ni Carding. Ano rin kaya ang gagawin ni Carding para mailigtas ang mga mahal sa buhay? Ang makapigil hiningang pagtatapos ng maging sino ka man abangan mamaya pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, partner, bagamat wala namang bagyo ay asahan pa rin ang mga pag-ulan ngayong weekend dahil ngayon sa shear line at hanging amihan na nakakaapekto po sa ating bansa. Kaya huwag kakalimutang magdala ng payong. At syempre, paalala rin po sa mga kapuso natin na babiyahe pabalik ng probinsya o paluwas sa Maynila. Doble ingat po, sigurado po na siksikan na naman sa mga terminal ng bus at mga pantalan. At syempre, ingat rin at magpahinga sa mga estudyante natin na balik na po ulit sa face-to-face classes sa darating na Lunes. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 52 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.